Ang hating gabi sa puno ng balete. Isang tahimik na baryo ang napapalibutan ng kagubatan. Sa gitna nito ay may matandang puno ng balete na iniiwasan ng mga tao. Sabi ng matatanda, may espiritong naninirahan doon, mga kaluluwang hindi matahimik. Ngunit may ilang kabataan na hindi naniniwala. Isang gabi, sina Marco, Liza, at June ay nagkayayaan na patunayan na wala talagang multo. Bitbit ang kanilang flashlight, pumunta sila sa balete, kahit pa pinagbawalan sila ng kanilang mga magulang. Habang papalapit sila, malamig ang hangin kahit mainit ang gabi. Naririnig nila ang mga kuliglig, pero biglang tumigil ang lahat ng ingay. Tahimik. Parang may nakatingin sa kanila. Guys. Parang ayoko na, bulong ni Liza. Wala yan, guni-guni lang, sagot ni Marco, habang pinapailaw ang flashlight sa puno. Sa liwanag, nakita nila ang isang itim na anino na nakaupo sa isang sanga. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. June, nakikita mo ba yon? Nanginginig na tanong ni Marco. Ngunit hindi nakasagot si John, wala na siya sa tabi nila. Narinig nila ang mga yapak na nagmamadali sa likuran. Nang ilawan nila, nakita nila si June nakatayo. Pero nakatalikod, John. Sigaw ni Liza. Dahan-dahan itong humarap at tumambad ang mukha ni June na wala ng mga mata, puro itim na butas, at bibig na nakanganga hanggang tenga. Umuwi na kayo. Bulong niya sa tinig na parang dalawang boses na magkasabay. Nabitawan ni Marco ang flashlight at kumaripas silang dalawa ni Liza ng takbo, ngunit sa bawat paglingon nila, nakikita nilang kasabay nilang tumatakbo ang aninong nakadikit sa mga puno. Hindi nila alam kung nakaligtas sila nang makarating sa kanilang bahay. Kinabukasan, wala na si June hanggang ngayon, tuwing dumadaan ang mga tao sa harap ng balete, may naririnig silang boses na mahina, umuwi na kayo.